Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Stephen Curry, may nakikita sa kakayahan ni Bronny. Nagalit nang makagawa lang ng 103 3-pointers sa practice. At may mensahe kay Seth Curry, posibleng makuha na ng Warriors. Si Stephen Curry at LeBron James ay habang buhay na maiuugnay bilang dalawang pinakamahusay na players sa kasalukuyang panahon ng NBA basketball. Kamakailan, nagkwento si Curry tungkol sa isang pagkakataon noong siya'y nasa rookie season pa lang at bumisita sa bahay ni James habang nasa lungsod ang Golden State Warriors upang makaharap ang Cleveland Cavaliers. Binanggit din niya na nakita niya si Bronny James na noon ay bata pa lang. Ayon kay Curry, naalala ko kung gaano ka-athletic si Bronny, siguro 3 o 4 na taon pa lang siya noon. Ang bilis niyang tumakbo. Nakakabaliw na makita siyang nasa NBA na ngayon. Si Bronny ay napili ng Los Angeles Lakers bilang ika-55 pick noong nakaraang taon sa draft. Natapos niya ang kanyang rookie season na may average na 2 puntos kada laro, habang may shooting percentage na 31% mula sa field at 28% mula sa 3-point line sa loob ng 27 laro. Bagamat limitado ang naging playing time ni Bronny sa NBA, namukod-tangi naman siya sa G League regular season. Ayon sa NBA G League, ang rookie year ni Bronny James sa G League ay nakakakuryente. Sa edad na 20 taon, nag-average siya ng 21 punto, 5 rebound at 5 assist noong nakaraang season para sa South Bay Lakers. Samantala, si Curry ay itinuturing na kabilang sa pinakamahuhusay na 15 players sa kasaysayan. Natapos ni Steph ang nakaraang season na may average na 24 na puntos, 4 na rebounds, 6 na assists at 1 steal kada laro, habang may shooting percentage na 44% sa field at 39% sa 3-point range sa loob ng 70 laro. Speaking of Curry, siya ay naging sukatan ng kahusayan sa pag-shoot sa mundo ng basketball. Ang kanyang kakayahang makapuntos ng malalayong 3-pointers ay hindi lamang nagbago sa paraan ng paglalaro ng mga teams, kundi pati na rin sa pag-ibig paraan ng pag-ensayo ng mga players. Kaya naman, nang tanungin siya kamakailan ni Speedy tungkol sa kanyang personal na record ng sunod-sunod na 3-pointers sa ensayo, hindi na nakakagulat na napakataas ng bilang. Ibinunyag ni Steph na minsan siyang nakapagtala ng 105 magkasunod na 3-pointers. Oo, 105. At binigyang diin pa niya na ito ay nakunan ng video para sa mga maaaring magduda. Pero ang mas nakakabilib ay hindi lang ang bilang, kundi ang pag-iisip sa likod nito. Ayon kay Curry, ang orihinal niyang layunin ay maka-score ng 50 sunod-sunod na 3-pointers at tapusin na ang ensayo. Yun lang ang goal. Kaya nang umabot siya sa mga 42, nagsimula na siyang makaramdam ng pressure. Hindi dahil gusto niyang basagin ang isang record, kundi dahil gusto lang niyang tapusin ang nasimulan at marating ang target na 50. Pero nang malampasan niya ito at tuloy-tuloy pa rin, nagbago na ang kanyang inaasahan sa sarili. Sa bawat pasok ng bola, tumataas ang pamantayan. Sabi niya, kapag hindi ako umabot ng 50 metro mula sa bawat spot, kailangan kong magsimula ulit. Kaya yun lang ang iniisip ko. Maaring makumpleto ko lahat mula sa spot na to. Nang nasa 40 taon ako, sabi ko sa sarili ko, manatiling nakafocus lang. Nang magtapos siya sa ika-106 na attempts, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Ayon sa kanya, nainis pa ako sa 105 at may tumawa pa. Sabi nila, talagang may reaksyon ka pa sa 105. Sobra na siyang lumampas sa orihinal na plano pero masakit pa rin ang mintis. Pero ganun talaga si Curry, kahit sa ensayo, napakataas ng kanyang pamantayan. Ang ganitong mentalidad at determinasyon ang naging susi sa tagumpay niya sa buong career. Ito rin ang dahilan kung bakit siya ang pinakadakilang shooter sa kasaysayan ng liga. Ang matagal na niyang kakampi, si Klay Thompson, ay minsan ding nagpapakita ng parehong mataas na antas ng focus. Sa isang trending na video kamakailan, makikita si Thompson na ngayon ay nasa Dallas Mavericks na nakapagtala ng 72 magkasunod na 3-pointers sa kaparehong shooting drill. Ang video ay muling nagpapaalala sa tagpo ng dating magkatandem na kilala bilang Splash Brothers na minsang nagpaliwanag ng mga arena sa NBA. Sa huling balita,
Isang nakakabigong off-season ito para sa Golden State Warriors sa ngayon dahil inaasahan sanang magkakaroon sila ng maraming dagdag na puwersa sa kanilang roster upang muling makipaglaban para sa kampyonato sa susunod na season sa pangunguna ng kanilang stars na trio na sina Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Ngunit sa halip, wala pang ginagawang malaking hakbang ang Golden State maliban sa kanilang mga pinili ngayong taon sa NBA Draft kung saan kinuha nila sina Alex Tuhey at Will Richards sa second round. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng Warriors ang desisyon ni Jonathan Kuminga, isang restricted free agent, habang pinag-iisipan pa niya ang kanyang kinabukasan sa NBA kung mananatili siya sa The Bay o lilipat sa ibang team. Habang naghihintay sila sa kanyang pasya, marami na ring free agent targets ang lumagpas sa kanila at nauubos na ang kanilang mga option upang mapalakas ang roster para sa susunod na season. Isa sa mga players na naiugnay sa Warriors ay si Seth Curry, kapatid ni Stephen. Ayon kay Anthony Slater, isang kilalang taga-subaybay ng Warriors, may mutual interest ang magkabilang panig. Bago pa man lumabas ang ulat ni Slater nitong Huwebes, nagpadala si Stephen ng mensahe sa kanyang kapatid sa social media kaugnay ng bagong podcast ni Seth kasama si Travon Edwards, ang podcast na pinamagatang Greatest of Their Era. Sabi ni Stephen sa Twitter daw, bagong episodes every Thursday, ayaw niyong palampasin ito, proud of you brother. Siyempre, marami ng NBA players ngayon ang nagsimula ng sarili nilang podcast. Kasama na rito ang teammate ni Stephen na si Draymond Green at ngayon ay sinimulan na rin ni Seth ang kanya. Bagamat kitang-kita ang pagkatuwa ni Stephen sa bagong podcast ng kanyang kapatid, mas nangingibabaw pa rin ang posibilidad na magkasama silang maglaro sa Golden State sa susunod na season. Para kay Seth, magiging mahalagang karagdagan siya sa bench ng Warriors dahil sa kanyang mahusay na 3-point shooting at walang duda na gusto rin nilang magkapatid na magkasama sa iisang team. Sa kabila ng mga umiikot na balita at espekulasyon, wala pa ring pinal o formal na kasunduan sa pagitan ng Golden State at ni Seth sa kasalukuyan. Gayunpaman, patuloy ang lumalakas na interes ng Warriors na idagdag siya sa kanilang roster bilang isang free agent ngayong off-season. Ang hakbang na ito ay hindi lamang magiging makabuluhan sa larangan ng basketball, kundi isa ring emosyonal at personal na karanasan para sa magkapatid na sina Stephen at Seth, na parehong produkto ng matatag na basketball lineage ng pamilyang Curry. Kung matutuloy ang paglipat ni Seth Curry sa Golden State Warriors, ito ay magiging malaking balita sa NBA. Magdadagdag siya ng lalim sa bench at makatutulong sa team chemistry, lalo na kung makakasama niya ang kapatid niyang si Stephen sa iisang team, isang pambihirang pagkakataon. Bukod dito, inaasahan ding mas madalas siyang mapapakinggan sa podcast ng kanyang kapatid na tiyak na magpapasaya sa mga fans at magpapalalim ng koneksyon ng publiko sa pamilya nila.